Happy Sunday po, everyone! Wow, wala pang energy. Pero pare po bang mahihingan ko kayo ng isa lang? Tayo po tayong lahat. Mag-exercise nga muna tayo sandali. At masyadong maganda yung mensahe ni Pastor kanina. Saglit lang po. Tayo lang tayo sandali. Yan. Para makakita ko lang yung attention nyo. Yan. Mag-exercise lang po tayo. Ano lang po, wag lang po natin yung dalawang kamay natin. Ganyan. 1, 2, baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos po, ang hirap pala po. Kaya kailangan namin ng lapel, no? Hindi po joke. Ano po, ganito yung kamay natin, taas natin. Konting exercise lang bago tayo magbigay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, lagyan daw natin ng kanta. Nag-request sila. Kasi pangit pag walang kanta. Close, open, close, open. Close, open, close, open. Wow, thank you po. Thank you, everyone. Sige, you may sit down na. Binaya ko lang kay Pastor Arnold yun, di ba? Sabi nga po, kailangan daw po mag-exercise tayo tuwing umaga, di ba? Medyo gumaan-gaan naman, di ba? Ngayon, kailangan din po natin mag-exercise. Yung pagbibigay po, isang exercise, di ba? Good exercise po. Kung lagi every Sunday, nag-exercise tayo ng ganon, di ba? Pero dapat daw po, ang exercise natin ay laging bukas ang palad sa pagbibigay. Laging naka-open. Sabi nga po, may narinig akong isang pastor. Sabi ng isang pastor, alam niyo po ba kung bakit successful si Manny Pacquiao? Hindi lamang po dahil yung pangalan niya ay Manny Pacquiao, di ba? Any denomination, pinakyaw na niya kasi Manny Pacquiao siya, di ba? Ang ganda ng pangalan niya, ang ganda talaga. Pero bakit po successful siya sa boxing? Successful po siya sa boxing kasi bigay siya ng bigay, di ba? Pag tumanggap siya ng suntok, talo siya. So, ang key niya doon is magbigay. So, tayo din daw po dapat palagi tayong nagbibigay. Kasi nandito tayo sa mundo. This world is boxing arena. Diba? Dapat daw po lagi tayong magbigay para sa Lord. Dapat daw po maging karatista tayo. Ano ba yung mga karatista? Laging ha! Ano ba yun? Laging bukas yung palad. So, sabi kanina dyan ni Pastor, kailangan ipakita natin yung gratitude natin sa Lord. And this is the way na mapapakita natin yung pagpapasalamat natin sa Lord, di ba? Sa blessings na binigay niya sa atin. And this, sa ganito pong paraan, mapapakita natin yung pagbibigay natin ng pasasalamat sa pamamagitan ng mga kaloob natin ngayong araw. So lahat po na inaya ko na tumayo para sa ating pagbasa din ng ating Bible verse sa Kawikaan. Sige po. Kawikaan 11:24 to 25. Kawikaan 11:24 to 25. Medyo malabo na pala yung mata ko. Ayan na. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim may hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Purihin ang Lord sa pangako niya sa ating ngayong umaga nito. So I encourage everyone na magbigay po para sa Lord, diba? Amen? Amen po ba? So let us all pray at ipagpasalamat natin sa Lord yung blessings niya sa atin this week. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh Lord, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin sa buhay, kalakasan, pamilya, freedom, job, Panginoon, na patuloy mong binibless sa amin, even sa espiritu namin,
O God. We owe it all to you, O God. Lahat ng ito ay wala kung wala ka sa amin, O God. Alam namin na ikaw ang nagpaplano ng maganda para sa amin, O Lord. Tanggapin mo po ang aming mga kaloob, Panginoon, ng nararapat lamang po para sa iyo, O God. I-bless ko po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid ko na nagkaloob ngayong araw, Panginoon, at patuloy na ikaw ang manguna sa bawat araw nila at maging sa kanilang mga hanap buhay, negosyo, O God. I-bless mo po ang bawat kapatid ko na narito, O God. Maging sa mga kapatid ko na naghahanap ng hanap buhay, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng pagkakataon, wisdom, Panginoon, na magkaroon sila ng pagkakakitaan, Panginoon. Hallelujah, O Lord! Ang lahat ng ito ay nilalapit at pinagpapasalamat namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.